Menor de edad. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang sentro ng topic namin sa loob ng klase kanina sa Pilipino. Pero kahit anong dada ng aming guro sa harap ng buong klase, ay hindi roon nakatuon ang isip ko. Naglalakbay kasi ang aking isip at mas interesante ang nilalaman yun kaysa sa dinidiscuss ni Ma'am Ellen. Sa dalawang bundok na kanina lamang ay masusi kong pinagmamasdan mula sa aking katabi na si Trina, nakatuon ang isip ko. At may kung anong biglang sumikdo sa aking harapan. Ako si Paulo, 16 anyos at isang 4th year high school student. Isa sa mga tinutukoy ng aming guro kanina na pag-asa ng bayan. Pero sa panahon ngayon, may mga aasahan pa ba ang ating bayan sa mga kabataan? O gaya sa ating bulok na sistema sa gobyerno ay naging utak demonyo na rin ang kaisipan ng mga makabagong henerasyon? Muling sumagi sa isip ko si Trina. Ang mailiwalas nitong mukha, ang makinis at maputing balat. At higit sa lahat, ang maumbok nitong hinaharap na sa edad na 16 ay malaking bulas itong maituturing. Makailang beses ko na nga ba siyang pinaglaruan sa isip ko? Na sa tuwing makakatabi ko siya sa upuan ay panay ang panakaw ko ng sulyap dito. Lalo na ang nakadedemonyong hinaharap nito na bakat sa suot na puting uniforme. Bigla muling nag-init ang pakiramdam ko. Paulo, sama ka ba sa amin? Shot daw tayo ni na Cedric. Tutal, ala naman pasok bukas eh. Untag sa akin ang kaklase at tropa ko na si Albert. Katatapos lang ng last subject namin na Pilipino. Ito ba ang pag-asa ng bayan? Ang unang sumagi sa isip ko pagkarinig sa sinabing iyon ni Albert. Nailing ako, pero sa huli, sumang-ayon din ako. Tara, sarap tumagay ngayon. Teka, may mga chicks ba tayong kasama? Pilyong tanong ko. Oo naman tol, mawawala ba naman yan sa inuman? Alam mo naman si Cedric, maraming dalang bala. Good. Nagapiran kami ni Albert. Una akong natutong uminom at manigarilyo noong 2nd year high school pa lang ako na naimpluwensyahan na rin ni na Cedric, Albert at iba pa naming katropa. At dahil mas nakakariwasa sa buhay si Cedric, ito ang madalas mag-aya ng inuman at sumagot sa alak na iinumin namin. At kapag ganoong araw ng Biyernes, siguradong may session na naman ang tropang Karmaka G pagkatapos ng klase. At hindi lang basta inuman ang mangyayari dahil meron na naman kaming makikilalang mga nanggagandahang babae. Muling naglaro sa balintataw ko ang imahe ni Trina na may kasamang ngiting nakaloloko. Virgin na virgin, pabulong kong sabi sa sarili. Nakarating kami sa tagong lugar na iyon na madalas naming gawing tambayan at kung saan kami madalas mag-inuman. At gaya ng inaasahan, nakalatag na sa pabilog na mesa ang mga inumin at pulutan. Naroon na rin sina Cedric at iba pang naming tropa. At lalo akong ginaganahan nang makita ko ang 4 na kababaihan na makakasama namin sa inuman. Gaya ng dati, walang itulak kabigin sa 4. Pawang magaganda at minor de edad din na gaya namin. Maya-maya lamang ay inumpisahan na namin uminom. Kanya-kanyang kwentuhan, samot-saring ingay ang maririnig sa tagong lugar na yon. Isa ay yung bakanting lote na pagmamayari ng pamilya ni Cedric na malayo sa kabahayan at napalilibutan ng talahiban. Pero sa lugar na kinaroroonan namin, may sementadong gusali na hindi pa gumuguho ng tuluyan. Balak patayuan ng negosyanteng ama ni Cedric ng paupahang bahay ang lugar na iyon. Ilang minuto pa, pasarap na ng pasarap ang kwentuhan ng lahat. Tawanan, asaran, at may mga nagkakantahan din sa grupo habang may hawak na gitara.
Kung paanong tumatalab na ang espiritu ng alak sa bawat isa sa amin, nagiging mapusok at mapangahas din ang kilos ng bawat isa. At di nang tagal, tinabihan ako ni Queenie, isa sa mga babaeng kainuman namin. Fourth year rin ito na nag-aaral sa ibang eskwelahan sa kabilang bayan. Medyo lasing na ito. "Paolo, right?" sabi nito. Tumango ako sabay tagay sa MP lights na nasa shot glass. "May girlfriend ka ba?" tanong ni Queenie. "Wala pa." "Talaga? Sa gwapo mong yan?" Natawa ako. "Alam mo, lasing ka na. Hindi mo na kasi alam ang sinasabi mo eh." "Ako lasing? Hindi ah. Saka di ako basta-basta nalalasing. At totoo yung sinabi ko, gwapo ka." "Sige, para maniwala ako sa sinabi mo, pakis nga." Pilyong saad ko. Kung nagulat man ako sa sinabi ni Queenie, mas nagulat ako nang walang pagtutol itong nagpaubaya ng halikan ko siya sa labi. Katunayan, game pa ito nakipagpalitan ng mapangahas na halik sa akin. Dala na rin siguro sa impluwensya ng alak kaya malakas pareho ang loob namin. Ilang minuto rin kami naghalikan ni Queenie, habang wala namang pakialam ang mga kasamahan namin na nag-iinuman. Kanya-kanya na kasi sila ng ginagawa at wala na rin pakialaman ng mga oras na iyon. Pare-pareho na kasi kaming tamado ng alak lahat. "Alam mo, gusto kita." Pagdakay prangka ni Queenie. "Talaga? Ako o ang halik ko?" Biro ko. "Pareho, pero syempre mas gusto kita. Iyong ikaw mismo at hindi lang ang halik mo." "Gusto rin kita, pero baka magalit ang boyfriend mo." Seryoso kong sabi. "Wala akong boyfriend, I'm single." Muli kong sinalaban ng makapugtong hiningang halik sa mga labi si Queenie pagkarinig ko sa sinabi nito. Lalo akong naging mapangahas. Wala na kaming pakialam pareho sa paligid namin. Dalang-dala na kami ng aming emosyon na sinabayan pa ng espiritu ng alak. Maya-maya lamang, pasimple kong iginiya palabas si Queenie. Hindi naman ito tumutol at kusa itong sumama sa akin. Ilang minuto lamang, pareho na kaming nasa isang kwarto ni Queenie. Hindi ko namalayan na doon ko siya dinala mismo sa aking kwarto. Tiyempong wala ang mga magulang ko ng oras na iyon, kaya malakas ang loob kong dalhin roon si Queenie. Walang sali-salitang inumpisahan kung hubarin ang suot na uniforme ni Queenie. Wala pa rin itong tutol. Nang tumambad sa akin ang kahubdan nito ay doon na ako lalong hindi nakapagpigil. Kinabukasan, tahimik ako sa buong klase. At napansin iyon ni Albert. "Tol, tahimik natin ah. Hindi ka pa rin ba makaget over sa nangyari kahapon?" Tila may idea na si Albert sa nangyari sa amin ni Queenie kahit wala pa akong binabanggit dito. Hindi na ako magtataka dahil sabay kaming nawala ni Queenie habang nasa kasagsagan ng inuman na wala man lang pasabi. "Ulul, walang nangyari. Hinatid ko lang siya kasi gusto na raw niyang umuwi." Pagsisinungaling ko. Hindi pa ako handang magkwento sa aking unang naging karanasan. Isa pa, tila binabagabag ako ng aking konsensya. "Okay, sabi mo eh. Pero maganda siya, di ba? Ligawan mo na, tol." Ngumiti ako. "Malabo, tol. Alam mo naman, si Trina lang ang babaeng gusto ko, di ba?" "Nako, alam ko namang iba ang habol mo kay Trina. Ang kanyang 2 bundok." "Ulul," tinapik ko si Albert sabay hagik-hik. Makalipas ang mahigit 1 buwan, nagulat ako nang biglang tumambad sa harap ko si Queenie. Ngayon ko lang ito nakita ulit pagkatapos ng gabing may nangyari sa aming dalawa. Palabas na ako ng campus noon. "Oh, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito?" Tila ibig kong takasan si Queenie. Pero nagpakalalaki ako. Hinarap ko siya. "Gusto sana kitang makausap, Paolo." Kinabahan ako sa tono ng pananalita ni Queenie. "Tungkol saan?" "Paolo, buntis ako." Para akong pinukpok ng martilyo sa narinig ko. Hindi ko alam ang sasabihin at para akong natuklaw ng ahas na natulala lang mula sa kinatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Kapag nalaman ng parents ko ito, siguradong magagalit sila. Baka nga mapalayas pa nila ako eh. Saka, napakabata ko pa para magkaanak. Anong gagawin natin, Paulo? Halos mag-hysterical na si Queenie. Noon lang din ako tila nahimasmasan. Sigurado ka bang buntis ka at ako ang dapat managot? Iyon ang tangi kong nasabi. Naguguluhan na rin ako sa pinagtapat ni Queenie. Oo, at ikaw lang naman ang nakadali sa akin. Lalo akong natulala. Ibig kong kumaripas ng takbo at iwan si Queenie. Pero pati mga tuhod ko ay tila namanhid na. Ano nga ba ang dapat gawin sa problemang ito? Pareho pa kaming minor de edad ni Queenie. Parehong estudyante pa lamang at wala pang sapat na kakayahan para maging isang magulang. At paano ang kinabukasan namin pareho? Ipalaglag mo yan. Yan ang solusyon. Alam kong masama pero iyon lang ang naisip kong solusyon sa problemang ito. Ilang araw na akong hindi mapakali at hindi makatulog ng maayos. Binabagabag ako ng aking konsensya. Naisakatuparan kasi ang pagpapalaglag ni Queenie sa bata na nasa sinapupunan nito ilang araw na ang nakalilipas. Ako ang nagpumilit sa kanya na gawin iyon. Nagtungo kami sa isang abortionista at matagumpay nitong naalis ang bunga ng aming kapusukan. Pero imbis na matapos ang aming problema, tila binabagabag ako ng aking konsensya. Alam kong huli na ang lahat at hindi na namin pwedeng ibalik ang bata sa sinapupunan ni Queenie. May mga desisyon na sa bandang huli ay pagsisisihan natin. Desisyon na inakala nating makabubuti pero magdadala pala ng mas matinding problema sa atin. Kung patuloy man akong binabangungot at hindi pinatatahimik sa kasalanang nagawa namin ni Queenie, handa akong pagbayaran ito. At tanging langit na lamang ang makapagbibigay sa aming dalawa ni Queenie ng kapatawaran. Kaya sa mga minor de edad na gaya ko, huwag tayong maging mapusok. Lagi nating pakaisipin ang ating kinabukasan at umiwas sa mga bisyo na magpapahamak sa atin. Dahil totoo ang kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Wakas.